Okay, rolling na tayo, no? So, pasensya na kayo kasi medyo ano yata yung kuha natin. Yung setup ng record natin ngayon. Sige lang, okay lang, no? Kasi tingnan natin kung mag-work. So, anyway, ito po yung video reaction natin ngayon. Tungkol po ito sa interview kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, no? Patungkol yata ito sa controversial pa rin na budget ng kasalukuyang administrasyon, no? So, kailangan siguro ay masusi na busisiin ng mga taong bayan kung ano talaga ang kinalaman ng controversial na budget na ito sa napakaraming hati na mga nagkukomento na mga tao, lalong-lalo na doon sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, no? So, tunghayan po natin yung video. About the budget several days ago, I think. I'm not exactly sure it's about the date. I just know about the content. Pero sir, when the president signed the budget for 2025 on December 30, he supposedly cured some of the complaints against the BICAM version. I'm wondering lang if you feel that the concerns were addressed, kasi I don't know if your open letter came after the signing or before the signing. So what do you think of the signed GAA for 2025, specifically yung AKAP, specifically yung increases doon sa DPWH at yung unprogrammed funds? Pero alam mo all the while, nakala ko pag-usapan natin yung tourism sa bahay. Okay, so medyo Sorry, sir, nahuli yata ako rin. binabanggit diyan yung binabanggit diyan yung AKAP. So pag ganito na medyo nagkakaroon ng konting mga talakay doon sa AKAP na yan, ano? Kasi yung AKAP parang ngayong nakaraang taon lang yan, 2024. Kailangan siguro nating alamin kung ano yung ibig sabihin ng AKAP. Anyway, first, I just would like to clarify na yung anim alyansang nagkakaisang mamamayan is a group of advocates for good governance at yung pride against. So, may mga grupo pala ito na tao na nakikialam dito, yung anim or alyansa ng mga mamamayan, no? Na advocates daw for good governance. Ano kaya ang partisipasyon dito ni Mayor Magalong? Corruption, and it's composed of retired generals, may mga clergies siya, people from the private sector, from the health sector, youth sector, women's sector, iba-iba. At I'm not a member of ANIP. Isa lang ako doon sa mga pumirma noong kanilang manifesto. So, pagdating naman doon sa critical issues ng budget, talagang nakapag kami, may ginawa rin ang ating presidente na dapat din yan, nabito niya yung 494 billion. Pero siyempre may kakulangan pa. Siguro may resource kung bakit hindi niya masyado natutukan pa yung AKAP. Medyo maingay yung background natin, mga kababayan. May tumatahol na aso. Pero sige lang, continue tayo. Pero yung AKAP kasi talagang nagulat kami doon sa amount ng 26 billion doon sa pondo ng DPWH na increase pa ulit ng 288 billion na hindi naman inihingi ni Secretary Bunuan. Tapos yun ang program amount, yun ang nakakatakot yun ang program, although pasad, pero pa rin, malaki pa rin yung sabihin natin, ang nabawas doon sa program amount is about 168 billion. Pero malaki pa rin ang program. Ibig sabihin, so dito makikita natin yung emphasis ni Mayor Magalong doon sa mga pondo na binawas, no? Mga binawas at napunta doon sa mga unprogram na amount ng budget. Anytime pwede silang mag-dispose ng fund, gamitin nila sa iba't ibang mga proyekto nila. At nakakatakot yun. Nakakatakot yung ganun kalaki. Okay. So, yung unprogram pala, anytime, pwede yun magamit. Yun siguro yung concern ni Mayor Magalong. Sa komento niya dito, nakakatakot daw yung ganong unprogram
bilyon yung pondo na inilaan at tatanggal sa iba't ibang ahensya para ilaan sa unprogrammed fund. So, anytime, pwede pa na gamitin yun. Kasi nga, unprogrammed pa siya, hindi pa siya ano. So, dapat sana reserve lang sa mga programmed na pondo. Pero pwede siguro kaya gamitin na pondo, no? Depende siguro sa nasa may kapangyarihan, nasa kapangyarihan ng ating pamahalaan. Okay. So, yun ang kine-question namin na pinirmahan ko dun sa manifesto na yun. Sir, in particular yung AKAP, kasi yung AKAP, again, as you also pointed out, the AKAP was not even in the National Expenditure Program for 2025. I mean, it was not even submitted by Malacanang. Yan, it was put in by CAC, and it was approved pa rin by the President. Tapos, well, I'm sure you heard about it. Ang sabi ni Senator Grace po, ang kanya nila is 21 for Congress, 5 billion for the senators. Okay, 21 for Congress, 5 billion for senators. Siguro ano natin, bigyan natin ng klaradong punto yung Kongreso. Ano? Kasi generally, ang Kongreso, dalawang bahay yan. Yung House of Senate at saka yung House of Representative. Kung saan nandoon yung mga district congressman at saka yung party list congressman. Siguro ay konting ano lang to, konting insight lang, no, para sa ating mga kababayan, para hindi tayo malito. Kasi yung ating legislative branch of the government, mga kababayan, ito po ay binubuo ng dalawang bahay. Yung isang bahay at yung isa pang bahay, no. So, Kongreso at saka yung Senado. Ang ano po natin dyan ay nababatay pa rin sa ating saligang batas. Bakit nagkaganon? Kasi may sistema yan, no? Yung tinatawag na bicameral system. Kung saan, ang mga batas na ginagawa natin ay dapat nakapaloob din doon sa dalawang bahay. So, kung ang endorso ng batas galing sa Senado, may counterpart din at mayroon din mga kongresista na mag-o-author ng mga batas na ito na kinabibilangan ng mga isyong panlipunan. Kaya nga ginawa ng batas, no? Ng mga talagang pangunahing isyong panlipunan. So, pag halimbawa mayroon na silang dalawa na version ng ganitong mga batas, for example, yung halimbawa, yung batas sa sa divorce, no, wala pa namang divorce na naipasa, no, pero kung halimbawa divorce na batas, pag mayroon na silang sari-sariling mga version, magkakaroon na tinatawag na bicameral conference. So doon pa lang ay maaaring mabuo yung isang panukalang batas na kapag na-approve na ng dalawang kapulungan, Senado at saka ng mga congressman, yung House of Representatives, pwede na ito dalhin sa lamisa ng ating Pangulo para pirmahan. Pagkatapos ng pagpipirma, no, or either hindi pirmahan ng Pangulo pero pinabayaan lang niya na nandyan sa kanyang lamesa ng 30 araw, ay maaaring automatic na itong maging batas. At saka pag ganun ang nangyari, ay siguro na-publish na ito sa Philippine Gazette o sa mga yung ika nga sa English ay paper of general circulation, ano, ay effective na yung batas na yon kapag na-publish na. Balik po tayo sa ating video. May I ask you, are you also of the opinion that that's kind of pork barrel? Yeah, basically it's also a pork barrel. Kasi nga, balikan natin 2024. Biglang nagkaroon ng AKAP at 2024. At kung iisipin mo, ngayon pa lang pala magkakaroon ng guidelines. Paano yung AKAP na binigay last year? Na ang dami binigay last year. Wala pa ng guidelines pa yun. Okay. So, dito natin tatapusin yung video. Ano? Yung AKAP pala, may guidelines siya ngayon pa lang. Pero, umiral na siya noong 2024. No? So, siguro umaba na kasi yung video natin. Sana meron po tayong nakuha ng mga mahalagang bagay
na dapat nating malaman sa isyung panlipunan na kinabibilangan ng ating bansa, na sa ngayon ay may long-term effect. Baka may long-term effect ito, mga kababayan, no? Hindi natin sinasabi na ito ay maganda, mapait, no? O masama ang epekto, pero yung long-term effect nito, kung maganda, no, yung bagong budget, eh okay lang. Pero ang problema, kung ito ay nakasama, talagang magsasuffer tayo. Kasi budget ito, di ba? So sige, anong maaari nyo po bang tingin sa akap na bagong kontrobersya sa budget natin? So, huwag po sana tayong magsawalang kibo. Dapat po ay mayroon po tayong tinatawag na pagmamasid. Don't forget po to like and subscribe sa video natin para sa mas marami pang video sa mga susunod na araw. Hanggang dito muna po. Paalam.